papapasukin ang 50,000 na mga dating US employees ng Amerika sa Afghanistan at sila Afghan refugees. Sila ay dating empleyado ng Amerika sa Afghanistan. Ano bang problema kapag sila ay pinapasok? Well, una-una, meron tayong security concerns. Alam nyo naman na napakadaming extremist groups dyan sa Afghanistan. So paano kung may mga extremist din na magpanggap na dating empleyado ng Estados Unidos? Noong nagkaroon ng Senate hearing, si Senator Amy, si Super Ate to the President, nung isang taon, dahil yan nga ay lumabas noong isang taon pa, ang sabi ni Philippine Ambassador to the US, Babes Romualdez, na-vet na raw yan ng mga Amerikano dahil yan ay mga empleyado ng Amerika. Well, walang ibig sabihin yun, no? Kasi ang papapasukin ay hindi lang yung mga naging empleyado, kundi pati mga pamilya nila. Paano pala yung mga babaeng empleyado na mayroong mga asawang mga Taliban, no? Makakapasok din ng Pilipinas. So yan ang number one concern natin. Dito sa Pilipinas, nabiktima na tayo ng extremist groups gaya ng Jemaah Islamiyah, no? Diyan sa Marawi. So ano mangyayari kapag nakapasok pa yung mga Taliban dyan at iba pa mga extremist groups sa Afghanistan dito sa Pilipinas? Kailan pa lang natin na nabura ang banta ng Jemaah Islamiyah dito sa Marawi, ayan na naman, gumagawa tayo ng sarili nating problema na magpapapasok tayo ng mga tao galing Afghan. Tanong, bakit naman ang PBBM Junior pumapayag na tanggapin? Well, ang teorya ko, kasi pag sila hindi tinanggap ni Trump sa Amerika at most likely hindi sila matatanggap, galing yan Afghanistan. Mga nagtrabaho sa CIA, mga nagbigay security, baka magamit sila ni PBBM Junior, kabahagi ng isang private army na po pwedeng tumayo laban sa AFP if for any chance mag-withdraw ng support ang AFP sa kanya.